Natunaw at bumagsak ng malaking tipak ng glacier mula sa mataas na bahagi ng Himalayas na nagdulot ng seismic activity at debris flow. Ito ang nakikitang dahilan ng US Geological Survey sa nakamamatay na pagragasa ng magkahalong tubig, yelo, bato at putik na lumamon sa mga komunidad sa Nepal at Tibet. Tinatayang mula sa taas na 5,200 meters, bumagsak ang malaking tipak ng glacier sa lambak at humakot ng mga bato, putik at puno at iba pang debris habang mabilis na rumagasa pababa ng bundok. Dumaan ang malakas na agos sa Lendai River, tumama sa Rasuwa-Gadi border crossing at nanalasa sa Timore at Shaprobesi bago tumuloy sa Boti-Koshi at Trishuli River system. Mula roon, umabot pa ang baha sa mga lugar sa ibabang bahagi ng Nepal habang tinangay nito ang mga bahay, sasakyan, kalsada, tulay at hydropower facilities. Paliwanag ng mga eksperto, posible ring may kaugnayan ang glacial collapse sa tinatawag na Glacial Lake Outburst Flood o GLOF. Nangyayari ang GLOF kapag bigla ang bumigay ang harang na pumipigil sa naipong tubig mula sa natutunaw na glacier na nagre-resulta sa biglaan at malakas na pagbugso ng tubig pababa ng bundok. A glacial lake outburst flood, of course, is when a lake which is held back or constrained by a moraine wall, when that moraine wall collapses and the lake, the water within the lake flows downstream and takes everything out with it. Patuloy pa rin ang investigasyon sa eksaktong pinagmulan ng napakalaking volume ng tubig. Bagaman may mga ekspertong naniniwalang maaaring may naipong tubig sa ilalim o malapit sa glacier. Habang inaalam pa ang sanhi, patuloy namang lumulobo ang bilang ng mga biktima. Sa pinakahuling tala, nasa 359 na bangkay na ang na-recover sa Nepal, habang 910 ang hindi pa makontak, kabilang ang 517 na dayuhang turista. Sa Tibet naman, 3 ang kumpirmadong nasawi, habang 558 ang nawawala, kabilang ang 260 na dayuhan. Hirap ang mga rescuer na marating ang ilang pinakamatinding tinamaang lugar dahil tinangay ang mga tulay at kalsada. Kaya helicopter na lamang ang paraan para mapuntahan ang ilang komunidad. Sa gitna ng makapal na putik at nagkalat na debris, mano-manong naghuhukay ang ilang mga volunteer at rescuer sa pag-asang may makita pang buhay sa ilalim ng mga putik at bato. Sa iba pang video, makikita ang pagkarga ng mga sundalo sa mga biktimang nalubog sa putik. Sa kabila ng lawak at lakas ng baha, may ilang mga nakaligtas sa malagim na sakuna. Isang 24 anyos na manggagawa na si Bibek Kumal ang tinangay ng malakas na agos kasama ng putik at debris. Pero nakahawak sa isang puno ng mangga. Habang nakakapit sa puno, nasaksihan niya mismo kung paano tinangay at tuluyang nawala ang lugar kung saan siya nagtatrabaho. Isang 2 taong gulang na bata rin ang nailigtas sa gitna ng malawakang search and rescue operations. Matindi at hindi pangkaraniwan ang naranasang pagbaha sa Nepal at Tibet. Sa lakas ng puwersa ng baha, isang malaking tipak ng bato ang tinangay ng pagragasa ng tubig papunta sa komunidad. Patuloy namang dumarating ang tulong mula sa iba't ibang bansa at international organizations. Nagpadala ang India ng mga tenta, pagkain at iba pang emergency supplies, habang naglaan naman ang United States ng $500,000 na tulong at nagpadala ng disaster response advisor.
Nagpapadala rin ng supplies at personnel ang United Nations at mga partner nito para tumulong sa mga apektadong komunidad. The climate is changing in these areas. It's getting warmer. Warming air temperatures melt ice, melt glaciers. They start receding. Water builds up, water accumulates, and then ultimately dams fail. Babala ng mga eksperto, habang patuloy na umiinit ang klima, mas tumataas din ang panganib ng mga sakunang kaugnay ng pagkatunaw at pagguho ng mga glacier sa Himalayas. At hindi pa tapos ang panganib. Isang bagong lawa ang nabuo dahil sa mga debris na humarang sa ilog sa Nepal-China border. At patuloy umanong tumataas ang tubig dito. Kapag bumigay ang naturang harang, posibleng magdulot ito ng panibagong malakas na bugso ng baha sa mga komunidad sa ibabang bahagi ng Bote Koshi River. It may be that you only have tens of seconds, and it's highly unlikely that even if people get a phone message, though, their first question would be, is this for real? You know, it would take time for people to actually act upon any signaling like that. Dahil dito, pinag-iingat ang mga residente, manlalakbay at mismo mga rescuer sa mga lugar sa tabi ng ilog habang patuloy ang pagmamatiyag sa posibleng panibagong pagbaha. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon.